Hoy, Bella! Ang swerte mo! Wika ng kaibigan niyang si Sarah. Ha? Bakit mo nasabing ang swerte ko? Yung magiging amo mo kasi si Sir William de Verde. Pakisay-kisay na sabi niya. Yun yung gwapong bilyonaryo na namatay ang asawa. Simula daw nang mamatay ang asawa niya, naging masungit na si Sir William. Pero mabait yung anak niya at ang swerte mo dahil sila ang makakasama mo. Inirapan ni Bella si Sarah. Kahit kailan talaga, napaka-chismosa mo. Ang dami mo kagad na sabi, na ikwento mo kagad ang buhay niya, hindi ko naman kilala kung sino yung William na yan eh. Nagpapatawa ka ba? Bakit hindi mo siya kilala? Taas kilay na sabi ni Sarah sa kanya. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya kilala at saka wala naman akong pakialam sa kanila. Ang hanap ko ay trabaho dahil may mga maliliit pa akong kapatid na kailangang mag-aral. Sagot naman ni Bella. Grabe, napakabait mong ate. Talagang huminto ka ng pag-aaral para sa kanila. Ano lang bang natapos mo? Tanong ni Sarah. Umabot naman ako ng second year college kahit papaano. Okay na siguro yun kahit na hindi ako makapagtapos basta ang importante, makapag-aral ang mga kapatid ko. At saka marami naman sa school namin na matatanda na bumabalik sa pag-aaral. Siguro, ganun na lang ang gagawin ko kapag guminhawa ng buhay namin. Pumalakpak si Sarah. Okay, sige ulirang ate. Nga pala, kailan palang start mo? Nag-text sa akin yung agency, ang sabi, sa 1 linggo ng start ko. Sinabi na rin sa akin yung address ng bahay. Hay naku day, good luck talaga. Sayang hindi ako napunta dyan. Alam mo kung ako ang nandyan, aakitin ko yung si Sir William at pagkatapos, ako nang mapapangsawa niya at boom, pak ganern, instant ginhawa ang buhay ko. Wika ni Sarah na may pagtaas pa ng kamay. Napailing na lang si Bella dahil sa kalokohan ng kanyang kaibigan. Hay nako Sarah, kung ano-ano naman ang nasa isip mo, trabaho ang hanap natin. Siniko siya nito. Sus, kunwari ka pa dyan eh, may pagkamaharot ka rin naman. Tinawanan siya ni Bella. Nagbago na kasi ako. Kailangan ko ng magbagong buhay, hindi na puro kalokohan. Pero kung sakaling maakit siya sa alindog ko, why not, di ba? Tama, kapag niyakap ka niya o nagpakita ng motibo, pakbakan agad, laban lang. Humagalpak ng tawa si Sarah. Hay, ewan ko sa'yo Sarah, puro ka talaga kalokohan. Sige na, mag-asikaso ka na ng mga gamit mo. Mag-impake ka na dahil bukas na yatang start mo, di ba? Oo nga pala. Sige na, mag-aasikaso pa ako. Bye, my friend. Kinindatan siya ni Sarah. Nagpaalam na sila sa isa't isa. Hindi na rin naman na mag-iimpake si Bella dahil nakahanda na ang mga gamit niya. Inayos na niya ito kagabi pa. Excited na kasi siyang magtrabaho kahit na, sa totoo lang, medyo nalulungkot siya dahil mapapalayo siya sa pamilya niya. Ma, pagkasahod ko po ipapadala ko na lang sa inyo ha. Ikaw na lang po ang bahalang mag-budget. Sabi ni Bella sa kaniyang ina. Oo anak, walang problema. Maraming salamat sa iyo anak. Ikaw lang kasi talaga ang inaasahan sa pamilya natin. Pasensya ka na kung mahika ang mama mo at hindi ko magawang makapagtrabaho. Si papa mo naman hindi na talaga kayang magtrabaho dahil yung paa niya ay namamagana. Mama, huwag ka na pong humingi ng pasensya. Nakahanap na ako ng trabaho kaya huwag kayong mag-alala dahil gagawin ko ang lahat para sa pamilya natin. Niyakap siya ng kaniyang ina at pagkatapos hinaplos ang kaniyang buhok. Lahat gagawin ni Bella para sa kaniyang pamilya dahil balang araw ay giginhawa din ang buhay nila na magbubunga din ang lahat ng paghihirap niya. Sumapit na ang araw kung saan magsisimula ng magtrabaho si Bella. Kagad naman siyang nakarating sa bahay ni Mr. William de Verde. Kahit kinakabahan si Bella, pinindot niya na ang doorbell ng 2 beses at pagkatapos lumabas ang isang kasambahay. Kayo na ba si Miss Bella Agoncillo? Tanong nito sa kaniya. Opo, ako nga po. Halika na iha, pumasok ka na sa loob. Iniintay ka na ni Sir William. Wika ng kasambahay.
Bumungad sa kanya ang isang maganda at malaking bahay na nakikita niya lamang online. Naglakad siya papasok at dinala siya ng kasambahay sa sala. Nandoon ang isang gwapong lalaki na sa tingin niya ay nasa edad 30 pataas. Walang emosyon ng mukha nitong tumingin sa kanya. "Maupo ka," wika ng lalaki. Agad namang naupo si Bella. Pakiramdam niya, naiilang siya sa paraan ng pagkakatingin sa kanya ng lalaki dahil tila ba tumatago sa loob niya ang tingin nito. "Alam mo naman siguro ang gagawin mo, Miss Bella." Yes, sir." Halos mautal niyang sagot. Tila kasi nakakatakot ang aura ng lalaki para sa kanya. "Babantayin mo lang ng maigi ang anak kong si Mika. Wala kang ibang iintindihin kundi ang anak ko. May mga kasambahay ako dito kaya wala kang ibang iintindihin sa gawaing bahay. Basta, mapanatili mong ligtas ang anak ko. Yun ang gagawin mo. Sa kanya lang dapat nakatuon ang atensyon mo. Ayoko ng patangat-tangat nagkakamali. Naiintindihan mo ba?" Ngumiwi si Bella. "Kahit isang pagkakamali, sir? Bawal? Paano yan? Tao lang ako. Pwedeng magkamali." Matalim siyang tiningnan ng lalaki. "Tsaring lang naman, sir. Hindi ka naman mabiro. Nga pala, nasaan po pala ang aalagaan ko?" "Nasa kwarto niya. Sa itaas. Pangalawang kwarto. At ang magiging kwarto mo ay ang pangatlong kwarto katabi ng kanya." "Sige, sir. Copy. Ano po pala yung mga sasabihin niyo? Kumbaga, rules ninyo bukod sa bawal magkamali," sabi ni Bella. "Wala naman. Libre naman ang lahat dito. Kahit ano pwede mong kainin. Hindi naman ako ganoon kahigpit pero kapag may nangyari sa anak ko, humanda ka sa akin." Nanlaki ang mata ni Bella. "Humanda ako, sir? Papatayin mo ba ako agad, sir, kapag nagkamali ako?" "Niloloko mo ba ako?" Inis na wika ng lalaki. "Tsaring lang, sir. Masyado ka kasing seryoso. Natatakot na tuloy ako sa'yo kaya pinapagaan ko lang ang atmosphere sa paligid natin," sambit ni Bella. Napailing na lang ang lalaki. "By the way, I'm William De Verde. You can call me Sir William." "Ang haba ng pangalan ninyo, sir. Pwedeng May na lang?" Nagsalubong ang kilay ni William. "What?" "Tsaring again, sir. Gusto ko lang pasayin kayo kaso mukhang mahirap dahil itsura nyo pa lang parang pasanan ninyo ang mundo," wika ni Bella sabay kindat. "Ang dami mong sinasabi. Puntahan mo na ang anak ko sa itaas dahil aalis ako," kalmadong sabi ni William. "Sige po, sir. Ingat kayo. Ngiti-ngiti rin paminsan-minsan. Sayang naman ang ngipin yung maputi." Mariin na napapikit si William sabay tingin ng masama kay Bella. Nginisian lang siya ng dalaga at tsaka nagtungo na sa kwarto ng kanyang anak. Napailing na lang si William. Mukhang magiging maingay na ngayon ang bahay niya dahil sa pagdating ni Bella. Sa unang isang buwan ni Bella sa bahay ni William, naging magaan agad ang loob niya kay Mika. Dahil mabuting bata ito at napakamagalang, halatang tinuruan ng magandang asal ni William. "Yaya Bella, pwede po bang tabi tayong matulog sa room ko mamayang gabi?" Malambing na sabi ni Mika. Ngumiti naman si Bella. "Hindi ko alam baka kasi magalit sa akin ng dad mo. Sabihin, may kwarto naman ako, bakit pa ako makikitulog sa room mo? Yung dad mo pa naman, tingin pa lang parang kakainin ako ng buhay." Humagikhik naman si Mika. Ganyan talaga si Daddy. Mahilig siyang tumingin ng masama sa mga tao pero good naman siya Hindi naman po siya bad person. "Ah, ganun ba? Mukha kasi siyang monster. Yung kasi niya, yung mata niya kapag tumingin parang killer." Tumawa si Mika. "Grabe naman po kayo kay Daddy, Yaya Bella." Malakas na tumawa naman si Bella. "Tsaring lang naman, Mika. Dinescribe ko lang naman ang dad mo. Paano nga pala yan? Di sasabihin mo sa dad mo na tabi tayong matutulog mamaya sa room mo?" "Opo, mamaya pagka-uwi niya." Tipid na ngumiti si Bella. Sinakyan na lang niya ang mga sinabi ni Mika dahil baka makalimutan niya din ito. "Nga pala, Mika, may tanong ako sa'yo," wika ni Bella. "Ano po yun?"
Bakit ba naging masungit ang dad mo? Ganyan ba talaga siya dati? Masungit na suplado na hindi mo maintindihan? Nakangusong wika ni Bella. Hindi naman po siya ganyan dati eh. Naririnig ko pa nga siyang tumatawa, tapos nakikita ko pa siyang umingiti nung buhay pa si mami ko. Naalala ko pa yung mga happy moments namin kasi 1 taon pa lang namang wala si mami eh. Nakaramdam ng awa si Bella para kay Mika. Kaya naman, hinaplos niya ang ulo nito. Alam niya kasing hindi biro ang mawala ng magulang lalo na ng isang ina. Alam kong masakit para sa'yo na mawalan ng mami pero huwag kang mag-alala dahil ipaparamdam ko sa'yo kung paano magmahal ang isang ina. Aalagaan kita ng mabuti at papasayahin kita. Masiglang sabi ni Bella. Nagliwanag naman ang mukha ni Mika. Talaga po? May anak na po ba kayo? Umiling si Bella. Wala pa. May mga kapatid akong maliit tapos ako ang nag-aalaga sa kanila. Kaya yun din ang gagawin ko sa'yo para kahit papaano, maramdaman mo na may mami ka pa rin. Basta, kunwari akong mami mo. Yehey! Nakakatuwa naman po. Marami pong salamat, Yaya Bella. Sa totoo nga lang po, naiinggit ako sa mga classmate ko na sinusundo ng mga mami nila. Wika ni Mika sa bayo ko. Kung gusto mo, sasama ako sa driver mo sa pagsundo sa'yo. Nakangiting sabi ni Bella. Talaga po? Sige po, gusto ko po yun. Ewan ko ba kasi sa daddy mo kung bakit hindi ako pwedeng sumama sa pagsundo sa'yo eh. Hayaan na lang natin si dad, ako na pong bahalang magsabi sa kanya. Pinalibot ni Bella ang paningin niya sa kwarto ni Mika. Napansin niyang walang picture ng mami niya ang nakalagay dito. Puro mukha lang nilang dalawa ni William. Nga pala, Mika, bakit walang mga picture ng mami mo dito sa kwarto mo? Kunot noong tanong ni Bella habang nakatingin sa mga picture frame na nakasabit sa dingding. Kasi po, tinanggal ni Daddy dahil ayaw niya na daw maalala pa si Mami. Sa tuwing nakikita daw po niya si Mami, umiiyak siya, nagiging sad siya eh. Kaya para hindi na siya malungkot pa, tinanggal niya ang picture ni Mami sa kwarto ko pati sa kwarto niya. Napatango na lang si Bella. Ganun ba? Naiintindihan ko naman kung bakit ginawa ng daddy mo yon. Sa bagay, napakasakit kasing mawala ng mahal sa buhay. Pero pwede ko bang makita ang picture ng mami mo? Mabilis na tumango si Mika. Opo naman po, Yaya. Halika! Kinuha ni Mika ang picture ng kanyang mami mula sa kanyang aparador. Pagkatapos ay ipinakita niya ito kay Bella. Nang makita ito ni Bella, nanlaki ang mata niya. Napansin niya kasi na tila may pagkakahawig silang dalawa ng mami ni Mika. Mula sa mata, sa kilay at labi na akala mo'y magkapatid silang dalawa. Hala! Parang magkamukha kayo ng mami ko, Yaya Bella! Nanlalaking matang sabi ni Mika. Ha? Naku, hindi! Malayong malayo, puwet lang ako ng mami mo. Humagikik naman si Mika. Hala, bad yun, Yaya Bella! Tumawa naman si Bella, sabay kamot sa ulo. Charing lang, Mika. Hindi naman kasi kami magkamukha ng mami mo dahil ang ganda-ganda ng mami mo. Walang-wala akong panama sa ganda niya. Tingnan mo naman ang mami mo. Mala artista ang kagandahan, kaya ang ganda-ganda mong bata eh. Pinisil ni Bella ang mukha ni Mika. Grabe naman po kayo sa sarili niyo, Yaya Bella. Maganda po kayo. Kapag po siguro naayusan kayo, naglagay kayo ng konting makeup sa mukha, sobrang ganda niyo na po. Hinawi naman ni Bella ang buhok niya, sabay irap sa hangin. Naku kang bata ka ha, ang galing mong manguto. Umiling naman si Mika habang nakatingin. Hindi po kita inuuto, Yaya Bella. Totoo po ang sinabi ko. Pasaway ka. Sige na, itabi mo na yan dahil baka maabutan pa tayo ng daddy mo. Magagalit pa yon. Opo, Yaya. Sagot ni Mika. Pagka-uwi ni Mika galing sa school, ay kaagad siyang inaasikaso ni Bella. Pagkatapos ay naglalaro sila ni Bella. Kinder pa lamang si Mika at sa edad na 5 years old ay marami na itong alam. Pakiramdam nga ni Bella ay mas maalam pa sa kanya si Mika.
Kaya naman natutuwa siya sa batang ito. Kamusta ang anak ko? Naalagaan mo ba ng maayos? Maotoridad na wika ni William nang dumating siya. Opo naman sir, syempre takot ko lang sa inyo dahil baka bigla niyo akong gilitan kapag may nangyaring masama kay Mikay eh. Seryoso ang mukha ni William na nakatingin kay Bella. Charing lang naman sir, ang seryoso niyo kasi masyado sa buhay. Syempre aalagaan ko si Mika ng bonggang-bongga. Nga pala sir, nabanggit nga sa akin ni Mika yung tungkol sa mami niya. Nalulungkot daw siya at nakakaramdam ng inggit sa mga classmate niya na sinusundo ng mga mami nila. Lumamlam ang mga mata ni William. Sinabi niya sa'yo yun? Agad na tumango si Bella. Opo sir, kaya nga sabi ko, sa susunod sasama na ako sa kanya sa pagsundo. Kasi diba yung driver niyo lang ang sumusundo sa kanya? Kaya request ko na sumama na ako sa pagsundo. Siya dapat ang magsabi sa inyo eh, nabanggit ko na rin naman kaya ayun. Tipid na ngumiti si William nang hindi lumalabas ang ngipin. Ngumuso si Bella sabay tingin sa ibang direksyon. Sa isip niya mukhang napakahirap makitang ngumiti ang kanyang amo na si William. Nga pala sir, kumain na ba kayo? Lumamo na kayo dyan dahil mahirap malipasan ng gutom. Biglang sabi ni Bella. Anong sinabi mo? Ang sabi ko po, lumamo na kayo. Kumain na po kayo dahil gabi na. Pagkatapos ay magpahinga na kayo. Alanganing ngumiti si Bella matapos niyang sabihin yon. Ilang segundo munang tinitigan ni William si Bella bago nagtungo sa kwarto niya. Sinundan naman ang tingin ni Bella si William sabay irap. Ang sungit naman talaga ng boss ko na to, akala mo araw-araw may dalaw, laging nakasimangot ang muka? Mahinang bulong niya bago pumasok sa kanyang kwarto. Naalimpungatan si Bella nang makarinig siya ng katok mula sa kanyang pinto. At napabalik ko siya ng bangon nang marinig niyang umiiyak si Mika. Pagkabukas niya ng pinto, kaagad siyang niyakap ni Mika. Yaya Bella, samahan mo akong matulog sa room ko. Natatakot po ako eh. Umiiyak na wika ni Mika. Hinawakan ni Bella ang mukha ni Mika at saka itong initian. Bakit ka naman natatakot? Tanong ni Bella. Mika? Tawag ni William sa anak niya. Daddy? Lumapit si Mika kay William. Bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong nito, sabay yakap sa kaniyang anak. Nanaginip po kasi ako eh. Bad dream po kaya umiyak po ako nang magising ako. Request ko po sana daddy na samahan niyo ako ni Yaya Bella na matulog sa kwarto. Nagulat naman si Bella sa sinabi ni Mika habang napatingin naman si William kay Bella. Please daddy, samahan niyo na akong dalawa ni Yaya Bella. Natatakot po kasi ako eh. Baka kapag kasama ko kayong dalawa, hindi na po ako matatakot. I can sleep na po. Hinaplos ni William ang buhok ng kanyang anak. Pero Mika, hindi pwede ang sinasabi mo. Lumungkot ang mukha ni Mika. Bakit naman po, Daddy? Bakit po hindi pwede? Muling napatingin si William kay Bella. Siguro kasi diba may pasok pa yung dad mo? Kailangan niyang magpunta sa company niyo ng maaga dahil madami siyang gagawin doon kaya siguro kailangan niyang makatulog ng maayos. Biglang sabat naman ni Bella. Bakit po, Yaya? Hindi po ba siya makakatulog ng maayos sa kwarto ko? Malaki naman po yung bed ko. At saka hindi naman po ako maingay matulog eh. Kaya bakit po hindi po siya makakatulog ng maayos doon? Inosenteng tanong ni Mika. Napakamot ng ulo si Bella dahil hindi niya alam kung ano ang magiging palusot niya. Tiningnan niya si William. Daddy, ayaw niyo po ba talagang matulog sa room ko? Ayaw niyo po ba akong makatabi? Matapos sabihin niyo ni Mika, ay bigla na lamang siyang umiyak. Kaya naman nataranta si William at agad na niyakap ang kanyang anak para patahanin ito. Okay baby, sige na. Matutulog na ako sa kwarto mo. Napatingin siya kay Bella na nakatingin din sa kanya. Matutulog na kami ng Yaya Bella mo sa kwarto mo.
Nag-iwas ng tingin si William matapos niyang sabihin yon. Biglang nagliwanag naman ang mukha ni Mika. Yehey! Thank you, Daddy! Masiglang sabi ni Mika na may pagtaas pa ng 2 kamay. Halika na po, Daddy at Yaya Bella. Matulog na po tayo sa kwarto ko, ha? Hinawakan ni Mika si Bella at si William sa kanilang mga kamay habang naglalakad papasok sa kanyang kwarto. Nagkatingin na naman sina Bella at William na parang may gusto silang sabihin sa isa't isa, ngunit hindi nila masabi. Sa gitna nilang dalawa, nakahiga si Mika at nakangiting ipinikit ang mga mata. Ngumiti naman si Bella kay William. Matulog ka na, sir. Good night po. Mahinang wika ni Bella at pagkatapos ay ipinikit na niya ang kaniyang mga mata habang hawak niya ang kamay ni Mika. Napatingin naman si William kina Bella at Mika. Bigla niyang naalala ang kaniyang yumaong asawa. Palagi kasi silang tatlong magkakatabi sa tuwing matutulog. Siguro namimiss yun ni Mika kaya nag-request na matulog silang dalawa sa kwarto niya. Mariing pumikit si William para makatulog na, ngunit ilang oras nang lumipas ay hindi pa rin siya nakakatulog. Kaya naman ang ginawa niya, pinagmasdan niya ang mukha ni Bella at nanlaki ang mga mata niya nang mapansing may pagkakahawig si Bella sa kanyang yumaong asawa. Mabilis siyang umiling at pagkatapos ay pinilit na matulog. Hindi sila magkamuka. Namalikmata lang ako. Mahinang bulong ni William bago pumikit. Kinabukasan, nagtungo sa sala sina Mika at Bella matapos nilang maglaro. Yaya, Bella, I want spaghetti. Malambing na wika ni Mika. Wait, o-order lang ako. Sabi naman ni Bella. No, Yaya. Gusto ko cook ka ng spaghetti for me. Is it okay, Yaya? Matamis na ngumiti si Bella. Mabuti na lang at magaling din siyang magluto. Siya rin kasi ang nagluluto sa bahay nila. Okay, sige. Intayin mo lang ha. Gutom ka na ba? Umiling si Mika. Hindi naman po, Yaya. Gusto ko lang kumain ng spaghetti kasi merienda time na eh. Ngumiti na lang si Bella tsaka nagtungo sa kusina upang tingnan ng mga rekado. Mabuti na lamang at kumpleto ang ingredients ng pang-spaghetti. Kaya naman nagsimula na siyang magluto. Wow! Amoy palang delicious na, Yaya! I'm excited to eat na! Masayang wika ni Mika habang pumapadyak pa. Nang matapos si Bellang magluto, agad niyang sinandukan si Mika ng spaghetti at nang tikman ito ni Mika, nanlaki ang kanyang mga mata habang masayang nakatingin kay Bella. Yaya! Super sarap po ng luto ninyo! The best! I really like it, Yaya! Masayang sabi ni Mika at pagkatapos ay masigla siyang kumain. Napangiti na lamang si Bella at pinagmasdan si Mika na magandang kumakain. You know what, Yaya? My mommy used to cook spaghetti nung buhay pa siya kasi tuwing merienda palagi ako nagre-request ng spaghetti sa kanya. Ayoko pong umu-order sa mga fast food kasi the best ang luto ni mommy at masasabi ko pong may pagkakapares kayo ng luto. Super delicious talaga kaya naman kakain po ako ng madami. Nakangiting sabi ni Mika. Ganun ba? Ang galing naman ng mami mo. Maganda na at masarap pang magluto. Yes naman po. Kagaya po ninyo, maganda na at masarap pang magluto at magaling pang mag-alaga. Kaya for me, you're my second mom. Ngiti na lamang ang isinagot ni Bella kay Mika. Pagkatapos ay nagsandok na rin siya ng spaghetti at tsaka kumain. Masaya si Bella dahil napapasaya niya ang kaniyang alaga. At ang swerte nga niya dahil mabait na bata si Mika at masunurin pa ito. Kaya naman sinisigurado ni Bella na naaalagaan niya ng maayos si Mika. Daddy! Sigaw ni Mika nang dumating si William. Nagulat si Bella sa biglaang pagsigaw ni Mika. Kaya napatingin siya kay William. Oh, hi baby. Anong kinakain mo? Wika ni William sabay lapit sa kaniyang anak.
Kumakain po ako ng spaghetti, Daddy. And Yaya Bella cook it for me. Super delicious siya, Daddy. You can try it. Napatingin si William kay Bella. Niluto mo ito? Malumanay na wika niya habang walang emosyon ng mukha ni William. Yes po, ako pong nagluto niyan. Bakit po? Sagot naman ni Bella kasabay ng alanganing ngiti. Wala naman, gusto ko lang malaman kung ikaw ba talagang nagluto. Daddy, halika na, ang dami pang tanong kay Yaya. Kumain na po tayo. Sabayan mo na po kami ni Yaya. Hinila na ni Mika ang daddy niya at saka pinaupo ito sa tabi niya habang si Bella naman ay nasa kabilang tabi ni Mika. Sandukan ko na po kayo, sir. Sabi ni Bella at saka nagmamadaling nagsandok ng spaghetti. Napalunok si Bella habang nag-iintay kung ano ang sasabihin ni William nang matikman nito ang luto niya. Okay naman, masarap siya. Tipid na sabi ni William. Sa isip ni Bella, pati pagsasalita ni William ay parang walang kaganagana na hindi niya alam kung nasarapan ba talagang tunay ang lalaki o nasabi lang nitong masarap para hindi siya masaktan. Di nga sir, masarap ba talaga? Pag-uulit ni Bella. Binalingan siya ni William. Ano bang sinabi ko? Bingi ka ba, Bella? Ngumuso si Bella. Hindi po sir, pinapaulit ko lang kasi yung paraan ng pagsasalita mo. Parang hindi ka naman talaga nasarapan kasi parang wala kang gana ng sabihin mo yon. Sabi ni Bella sa malungkot na tono. Nagsalubong naman ang kilay ni Mika. Oo nga, Daddy. Bakit ganun ka po magsalita? Parang sinabi mo lang po na masarap, pero hindi ka naman masaya. Hindi ka ba nasasarapan, Daddy, sa luto ni Yaya? Huwag ka na nga pong kumain. Inaagaw ni Mika ang plato ni William, pero agad namang binawi ni William ito. I'm sorry, baby. Masarap ang luto ng Yaya Bella mo. I'm sorry kung hindi ako nakangiti nang sabihin ko sa kanya yon. Ganito naman talaga ako, di ba? Sumimangot ang mukha ni Mika. Gusto ko pang bumalik yung dating ikaw, Daddy. Yung happy ka palagi, yung nakangiti ka palagi, yung hindi po ganyan ka ngayon, parang nawawalan ka na ng gana, Daddy . Di ba po sabi mo sa akin dati simula nang mamatay si Mami, walang magbabago? Sabi mo ganun pa rin ang buhay natin. Tapos sabi mo pa nga, ikaw ang magpapasaya sa akin pero bakit palagi kang nakasimangot? Malumanay na sabi ni Mika. I'm sorry, baby. Sadyang pagod lang si Daddy sa work. Ang dami kong inaasikaso ng mga investor sa company natin. Kaya siguro hindi ko nagawang ngumiti o maging masaya sa harapan ninyong dalawa. Nagpalipat-lipat ng tingin si William sa kanilang dalawa ni Bella. No, Daddy. You're always like that. Palagi ka na lang seryoso tapos hindi na nga tayo nagbabanding . Buti pa si Yaya Bella, palagi niyo akong pinapasaya. Pero ikaw, Daddy, kailan mo po ako papasayahin? Diba dapat ikaw nga po ang mas nagpapasaya sa akin dahil Daddy kita? Huminga ng malalim si William bago nagsalita. Mika, baby ko, kung sa tingin mo napapabayaan na kita, anong gusto mong gawin ko para makabawi ako sa'yo? Ngumuso si Mika bago nagsalita. Gusto ko pang magalatay nila Yaya Bella, like we are family. Para po kapag may nakakita sa ating mga tao, isipin nila na, Mami ko si Yaya Bella. Kasi gusto ko na talaga na magkaroon ng mommy . Napangiwi naman si Bella dahil sa sinabi ni Mika. Sabay tingin kay William na nakatingin din pala sa kanya. Kaagad namang nag-iwas ng tingin si Bella. Saan mo naman gustong pumunta, baby ko? Tanong ni William sabay haplos sa buhok ni Mika. Gusto ko pong pumunta sa amusement park. Sakay po tayo dun sa mga rides. Pero hindi po sa mga extreme rides. Gusto ko pong unang sakyan na yung carousel. Please, Daddy, para mapasaya mo naman ako. Palagi ka na lang po kasing busy sa company mo . Sobrang yaman mo na po, Daddy. Hindi mo na po ako napapansin. Tila lumungkot ang boses ni Mika matapos niyang sabihin yon. Hinawakan ni William sa magkabilang balikat si Mika. Okay, sige baby. Alis tayo ng Yaya Bella mo next week. Hindi muna sa ngayon kasi medyo busy pa si Daddy sa company.
Okay ba yon? Yehey! Thank you, Daddy! Masayang wika ni Mika at saka niyakap ng mahigpit si William. Napangiti na lamang si Bella habang nakatingin sa mag-ama. Nagpatuloy na lang si Bella sa pagkain. Ang hindi alam ni Bella, nakatingin din sa kanya si William na nakangiti na rin. Dumating ang araw kung saan aalis silang tatlo. Sobrang excited ni Mika at ganun din si Bella dahil sa wakas ay makakalabas na siya ng bahay. Ang tagal na rin kasi niyang nandoon lang sa bahay dahil hindi naman siya pwedeng lumabas. Nakakalabas lang siya kapag sinusundo niya si Mika sa eskwelahan. Yaya Bella, I'm so excited na! Finally, nakagala na ako kasama si Daddy! Tuwang-tuwang wika ni Mika na nakaupo sa backseat. Mahinang tumawa si Bella. Talaga? Kahit ako rin eh. Excited na rin ako, Mika. Walang imik si William habang nagmamaneho habang si Bella at Mika naman ay nagpatuloy sa pag-uusap. Tawa ng tawa si Mika dahil nagbibiro si Bella. Lihim na napangiti si William dahil ngayon niya lang ulit nakita ang kanyang anak na masayang masaya. At masasabi niya na isang magandang impluwensya si Bella para sa kanyang anak. Parang gusto niya nga niyang magpasalamat kay Bella. Ngunit hindi niya alam kung paano niya uumpisahan dahil nahihiya siya. Madalas niya kasing sinusungitan si Bella dahil nga sa pagiging madaldal nito. Mas lalo tuloy niyang naaalala ang kaniyang asawa. Madaldal din kasi yon at halos pareha sila ng ugali ni Bella. At ang isa pang nakapagpapaalala sa kaniya mula sa yumaon niyang asawa ay ang pagkakahawig nilang dalawa ni Bella. Hindi na may tatanggi pa ni William na magkahawig nga sila. At sa totoo lang, natutuwa na si William kay Bella. Tila kasi nagkaroon ulit ng kulay ang walang buhay niyang bahay dahil kay Bella. Yehey! We're here na! I'm so happy! Malakas na sigaw ni Mika nang makarating sila sa amusement park. Halika na Yaya Bella at Daddy! Bilisan po ninyong maglakad! Dagdag pa ni Mika sabay hawak sa kamay nila William at Bella. Sumakay sila sa carousel. Tuwang-tuwa si Bella, pati na rin si Mika. Kitang-kita iyon ni William at naiinis siya sa kanyang sarili dahil napapatingin siya kay Bella sa tuwing tumatawa ito. Para kasing nahikayat siyang tumawa ngunit pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Nakakadala kasi ang pagtawa ni Bella, kaya naman agad na lang tumalikod si William kapag napapangiti siya. Naiinis rin siya sa kanyang sarili dahil hindi niya mapigilang mahapatingin kay Bella. Kaya naman, sa tuwing mapapatingin siya dito, agad niyang binabawi ang kanyang tingin at ibinabaling ito sa ibang direksyon. Daddy, picture po tayo dito! Malambing na sabi ni Mika. Ay, akin na, Mika. Picturean ko kayo ng daddy mo, sabi ni Bella. Okay po, Yaya. Ito na po. Iniabot ni Mika ang cellphone kay Bella at saka kinuhaan naman sila ni Bella ng picture. Yaya Bella, gusto ko tayong tatlong picture together. Gusto ko kasi nakasama kayo please? Hirit pa ni Mika. Hindi naman na tumanggi si Bella kaya tumabi na siya kay Mika. Daddy, buhatin mo po ako tapos tabi kay ni Yaya Bella para masaya naman po tayo sa picture. Nagkatinginan naman sila William at Bella. Sige na po, Daddy. Ayaw mo po ba akong buhatin, Daddy? Nataranta naman si William, kaya bumaling siya sa kaniyang anak. Halika na, baby ko. Bubuhatin na kita. Nang mabuhat ni William si Mika, ay niyakap siya sa leeg ni Mika at ganun din ang ginawa ni Mika kay Bella. Kaya naman nagkatinginan silang dalawa. Bilis na po, Yaya Bella. Picture na tayo. Selfie na tayo. Agad namang pinindot ni Bella ang cellphone para makapag-picture na sila. Nang tignan iyon ni William, tila isang masayang pamilya sila. Bigla na lang siyang napangiti. Ang ganda nilang pagmasdang tatlo sa picture. Daddy, halika na. Bakit ka po bang umingiti dyan? Sabi ni Mika habang nakatingin kay William.
Nataranta si William at agad na itinago sa kaniyang bulsa ang cellphone niya. Wala, baby ko. Ang ganda mo kasi sa picture kaya napangiti si Daddy. Okay, sige po. Halika na, Daddy. Next ride naman tayo. Bilisan mo po, Daddy. Gusto ko doon tayo sa bump car. Mabilis namang naglakad si William patungo sa kinaroroonan ni Bella at ni Mika. Sa kabilang banda, napangiti na lamang si Bella. Gwapo pala talaga ni William kapag ngumiti. Ito ang unang beses na nakita niya si William na nakangiting masaya habang nakatingin sa cellphone nito. Siguro, napangiti siya dahil sa litratong kinuha ni Bella sa kanilang mag-ama. Nang mapagod si Mika, kakasakay sa mga rides ay kumain na silang tatlo. At habang kumakain ay napakasigla ni Mika at kitang-kita sa mukha niya ang saya. Natuwa naman doon si William. Pagkatapos nilang kumain, ay umuwi na sila. Binuhat ni William ang kaniyang anak dahil nakatulog na ito. Habang sa kabilang tabi naman ay inaantok na si Bella dahil napagod din siya. Habang nasa biyahe, hindi na nakayanan pa ni Bella ang antok. Kaya naman, nakatulog na siya. Bumagsak pa nga ang kanyang ulo sa gawi ni William. Mabuti na lamang at nasalo ng kamay ni William ang ulo ni Bella at dahan-dahang ibinaba ni William ang front seat para makatulog ng maayos si Bella. Habang traffic, sinulya pa ni William si Bella habang mahimbing na natutulog. Bella, pwede bang huwag ka nang tatawa ulit? Dahil parang nadadala mo ako sa bawat pagngiti at pagtawa mo. Bulong ni William at saka nagpatuloy na sa pagmamaneho. Lumipas pa ang ilang buwan. Mas lalong napalagay ang loob ni Bella kay Mika. Pakiramdam nga niya ay mayroon na siyang anak dahil ganun niya kung ituring si Mika. Sa kabilang banda, tila unti-unting napapalambot ni Bella ang puso ni William. Napapangiti at napapatawa na niya ito. Ang gwapo mo naman dyan, sir! Nakaka-in-love! Wika ni Bella, sabay palakpak habang nakatingin kay William. Inuuto mo na naman ba ako, Bella? Mabilis na umiling si Bella. Nako, sir, hindi po. Sadyang napakagwapo mo talaga. Sobrang gwapo kaya taasan mo na ang sahod ko, sir. Sumimangot naman si William. Charing lang naman, sir, hindi ka talaga mabiro. Talagang gwapo po kayo, siyang tunay yan. Ano po palang mayroon at bakit parang bis na bis po kayo? May event po ba sa company nyo? Tanong ni Bella. Yes, kaya kailangang maging maayos ang lahat kaya maaga akong aalis ngayon. Okay po. Gabi na po kayo uuwi, sir. Tumango si William. Oo, gabi na kasi makikipag-meet pa ako sa iba't ibang CEO ng mga kumpanya. At doon ito gaganapin sa kumpanya ko. Ganun po ba? Bongga naman pala. Sige, sir. Good luck po sa event ninyo at sana maging maayos ang lahat. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa anak ninyo. Maraming salamat, Bella, dahil inaalagaan mo ng maayos ang anak ko. Sa totoo nga lang ay natutuwa ako sa iyo dahil nakikita ko kung paano mo mahalin at alagaan ang anak ko. Na hindi mo lang siya basta inaalagaan dahil sa sahod, kundi inaalagaan mo siya dahil napamahal ka na sa kanya. Ngumiti naman si Bella. Walang anuman, sir, at saka napakabuting anak po ni Mika. Halatang naturuan niyo po siya ng mabuting asal kaya ganoon din po ang tinuturo ko sa kanya. At masaya po ako dahil nagugustuhan niya po ako. Natatawa nga lang po ako sa kanya dahil gusto niya raw po akong mami. Ang sabi ko naman, pasaway ka talagang bata ka, hindi naman pwede yon dahil kahit anong gawin ko, hindi ko matutumbasan at mapapalitan ang mami mo. Tipid na napangiti naman si William. Sinasabi rin kasi yun sa kanya ng anak niyang si Mika. Alam ni William na napamahal na rin si Mika sa kaniyang yaya Bella. Ilang beses na nabanggit sa kanya ni Mika na gusto niyang maging mami si Bella. Pero hindi yun pwede dahil nangako si William sa kaniyang asawa na wala siyang ibang mamahalin kundi ito lang. Sinabi niya yun bago ilibing ang kaniyang asawa na hindi na siya muling iibig pa pero sa kabilang banda, alam ni William sa kanyang sarili na tila ba nagkakaroon ng puwang sa puso niya si Bella. At naiinis siya doon dahil ayaw niyang
masira ang pangako niya sa kaniyang yumaong asawa. Okay. Hayaan mo na lang si Mika. Naintindihan mo naman siguro kung bakit siya ganyan, di ba? Siyempre, miss na niya ang mami niya. Yun na lang ang nasabi ni William, sabay kamot sa ulo. Opo sir, naiintindihan ko naman po. Kaya sinasakyan ko na lang po ang mga sinasabi niya kasi ayaw ko naman po na masaktan pa siya eh. Siyempre masakit para sa kanyang lahat. Tumango si William. Sige na Bella, aalis na ako. Alagaan mong maigi ang anak ko. Wika ni William at saka tumalikod na. Ayaw niya lang humaba pa ang usapan nila ni Bella dahil nakatingin lamang siya sa magandang mukha ni Bella at tila ba ayaw niyang alisin ang kanyang tingin sa dalaga at hindi niya gusto iyon dahil napapansin niya sa kanyang sarili na napapadalas na ang pagtingin niya sa mukha ni Bella. Sinundan na lamang ni Bella ng tingin ang papalayong sasakyan ni William. Napalagay na rin ang loob ni Bella kay William at nasabi niya sa kanyang sarili na mabuti naman pala si William. Sadyang palagi lang itong masungit at nakasimangot dahil masakit pa rin sa kanya ang lahat. Kaya naman naisip ni Bella na gawin ang lahat para mapasaya si William kahit na minsan ay palagi siya nitong binabara o di kaya ay sinusungitan. Nagising na lamang si Bella nang mapansin niyang may tumabi sa kanila ni Mika. Pagkatingin niya, nakita niya si William na natutulog sa tabi ni Mika. Nasa gitna nila ang batang si Mika na mahimbing ang tulog. Seryosong pinagmasdan ni Bella ang mukha ni William at nagulat na lamang siya nang biglang magmulat ng mata si William. Sa gulat niya ay napaatras siya at nahulog sa kama ni Bella. Kaagad namang tumayo si William at saka binuhat si Bella patungo sa kama. Aray ko! Daing ni Bella habang nakahawak sa kanyang balakang. Ayos ka lang ba, Bella? Nag-aalalang tanong ni William sa kanya. Ayos lang po ako, sir. Hindi naman po ganun kataas yung kama. Hinawakan ni Bella ang balakang niya at saka bahagya itong hinilot. Bakit ka ba nahulog sa kama? Ang tanda-tanda mo na nahulog ka pa? Inis na wika sa kanya ni William. Napakamot ng ulo si Bella. Ikaw naman kasi sir bigla ka pang nagmulat ng mata mo tinititigan ko yung mukha mo. Nagulat naman si William sa sinabi ni Bella. Itinikom niya ang kanyang bibig kahit na gusto niyang mapangiti. At bakit mo naman tinititigan ang mukha ko? Nagkibit balikat si Bella. Wala lang, nagustuhan ko lang titigan ka sir. Bawal ka bang titigan sir? Agad namang nag-iwas ng tingin si William dahil napansin na naman niya sa kanyang sarili na tila ayaw niyang alisin ang tingin niya sa mukha ni Bella. At tila ba na-addict siyang titigan ito kahit gaano pa katagal. Hindi naman, pero yung nangyari sa'yo, nahulog ka tuloy sa kama kakatitig mo sa mukha ko. Mahinang natawa si Bella. Sige na sir, matulog na po kayo. Kung hindi kayo komportable na nandito ako, doon na lang po ako sa kwarto ko para katabi niyo po si Mika. Akmang tatayo si Bella nang hawakan siya sa kamay ni William. Napatingin si Bella sa kamay niyang hinawakan ni William. Huwag ka nang pumunta sa kwarto mo. Dito ka na. Tabihan mo na kami dahil hahanapin ka ni Mika kapag nagising na siya. Malumanay na sabi ni William. Hindi kaagad nakapagsalita si Bella dahil hindi niya alam ang kanyang sasabihin. At isa pa, binalot ng kung anong kuryente ang kanyang katawan dahil sa pagkakahawak ni William sa kaniyang kamay na para bang ayaw ni Bella na alisin ni William ang pagkakahawak nito sa kaniyang kamay. I'm sorry, wika ni William nang mapagtanto niyang matagal na pala niyang hawak ang kamay ni Bella kaya binitawan na niya ito. Ay sir, bakit niyo po binitawan ang kamay ko? Sige lang sir, hawakan niyo lang kahit gaano pa katagal, okay lang sa akin. Nakangising sabi ni Bella. Kumunot ang noo ni William. Ha? Humagikik naman si Bella. Charing lang sir, sige na po. Tatabi na po ako sa inyong dalawa. Matulog na tayo sir, anong oras na po Wika ni Bella at saka bumalik na sa kama. Pinilit ni Bella na matulog na dahil maaga pa siyang magigising para asikasuhin si Mika.
Bumalik na rin sa kama si William at saka nakangiting pumikit. Ngunit ilang oras nang lumipas ay muling minulat ni William ang kanyang mga mata dahil hindi na naman siya makatulog. Napatingin siya kay Bella na mahimbing na natutulog at pagkatapos tila may sariling isip ang kanyang mga kamay na inabot ang kamay ni Bella at saka marahan itong pinisil. Napangiti na lamang siya dahil ang init ng palad ni Bella at nang mapagtanto niya ang kanyang ginawa, agad niyang binitawan ang kamay ni Bella kasabay ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Anong nangyari sa akin? Hindi to pwede. Mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga araw. Tila mas lalong nahuhulog si William kay Bella. Mas lalong naiinis siya sa kanyang sarili dahil parang pakiramdam niya pinagtataksilan niya ang kanyang yumaong asawa. Kaya naman kaagad siyang nagtungo sa puntod nito, dala ang bulaklak. Mahal kong asawa, patawarin mo ako kung nagawa kong pagtaksilan ka. Pilit kong pinipigilan ang sarili ko na huwag mahulog sa kanya pero nahihirapan ako. Minsan, naaalala kita sa kanya at isa pa, gustong gusto siya ng anak natin. Sa totoo nga lang, hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Mika nang hiniling niya sa akin na gusto niyang maging mommy si Bella. Pero huwag kang mag-alala, mahal kong asawa. Tutuparin ko pa rin ang pangako ko sa'yo na ikaw lang ang mamahalin ko, na hindi ako hahanap ng iba. Huwag kang mag-alala, mahal ko, dahil tatapusin ko na ang kung anumang nararamdaman ko para kay Bella. Seryosong wika ni William habang nakatingin sa puntod ng kanyang asawa. Nang umuwi si William mula sa puntod ng kanyang asawa, nagtungo siya sa kwarto at nag-isip ng maigi. Naisip niya na maling-mali ang magkaroon ng nararamdaman para kay Bella dahil sa ipinangako niya sa kanyang yumaong asawa na ito lang ang mamahalin niya at wala ng iba. Kaya naman lumabas ng kwarto si William at naabutan niya si Bella at si Mika na nagtatawanan. Bella, pwede bang hinaan mo yung boses mo? Masyadong malakas ang pagtawa mo. Akala mo wala ng ibang tao dito. Kung tumawa kay parang wala ng bukas. Galit na wika ni William kay Bella. Napatingin sa kanya si Bella at tila nagulat sa kanyang sinabi. Pasensya na po sir, hindi ko po sinasadya. Malungkot na sabi ni Bella, tsaka yumuko. Napalunok si William dahil tila naaawa siya sa itsura ni Bella. Pero kailangan niya itong panindigan dahil hindi pwedeng tuluyang mahulog ang loob niya kay Bella. Tapos ka na bang mag-aral, Mika? Hindi ba sinabi ko sa'yo na wag puro paglalaro ang inaatupag mo? Mag-aral ka doon sa kwarto mo. Lumungkot naman ang mukha ni Mika. Daddy, ano po bang nangyari sa inyo? Bakit bigla kang nagagalit sa amin? Nagtatawa na lang naman po kami ni Yaya Bella. Nagsalubong ang kilay ni William. At sa tingin mo, tama lang yan? Na buong maghapon kayo magtawanan at maglaro? Hindi ba't nag-aaral ka? Wala ka bang mga assignments? Daddy, bakit ka po ba nagagalit? Dati naman po hindi mo kami sinasaway ni Yaya Bella. Hinahayaan mo lang kaming mag-ingay. Mangiyak-ngiyak na wika ni Mika. Pero iba na ngayon, Mika. Mag-aral ka sa kwarto mo. At ikaw naman, Bella, wag puro paglalaro ang inaatupag ninyo. Turuan mo si Mika sa pag-aaral niya. Ang ingay-ingay niyong dalawa. Matapos sabihin iyon ni William, ay nagtungo na siya sa kanyang kotse. Nang makapasok siya sa loob ng kotse, malalim siyang bumuntong hininga. Nasuntok niya ang manibela sa inis. Kitang-kita niyang sakit sa mga mata ni Bella pati na rin sa anak niyang si Mika. Pero kailangan niya itong gawin dahil kailangan niya nang putulin kung ano man ang nararamdaman niya para kay Bella. Ayaw niyang mas mahulog pa sa dalaga dahil ayaw niyang pagtaksilan ng kanyang yumaong asawa. Sa kabilang banda, niyakap naman ni Bella si Mika dahil umiiyak ito. Bakit kaya biglang nagalit ang daddy mo sa atin? Wala naman akong maisip na may ginawa akong mali. Mahinang sabi ni Bella. Humikbi si Mika. Kahit ako nga rin po, wala.
Nagulat ako sa bigla niyang paggalit sa atin. Hindi ko po alam kung bakit naging ganun si Daddy. Pinahid ni Bella ang mga luha ni Mika sa pisngi. Hindi kaya may nangyaring hindi maganda sa company ninyo? Hindi ko po alam, Yaya eh. Pero kahit na po, dapat hindi siya ganun sa atin eh. Hayaan mo na. Siguro marami lang siyang iniisip kaya siya naging ganun. Tara sa kwarto mo para turuan na lang kita sa mga assignments mo. Pero 'di ba? Natapos na natin lahat? Tapos na natin gawin ang lahat ng mga assignments mo pati output. Opo, wala na tayong gagawin. Wika ni Mika. Hayaan mo na. Doon na lang tayo sa kwarto mo para hindi magalit ang daddy mo. Sige po, Yaya. Nagtungo na silang dalawa sa kwarto. Pero sa isip ni Bella, hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang itsura ni William kanina. Nagulat talaga siya nang bigla na lamang itong magalit dahil sa nagtatawanan silang dalawa ni Mika. Pero hindi niya na lamang yun binigyang pansin at tinuruan na lamang niyang magbasa si Mika. Kinagabihan, pag-uwi ni William ay naabutan niyang magkatabi sina Mika at Bella. Ang ganda nilang pagmasdang dalawa, para silang mag-ina. Hindi. Bulong ni William sabay iling dahil hindi iyon pwedeng mangyari. Para kay William, ang yumaong asawa niya lamang ang nag-iisang mami ni Mika. Kaya naman, tinapik niya sa balikat si Bella upang magising ito. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ako nang bahalang tumabi sa anak ko. Maotoridad na wika ni William. Naalimpungatan naman si Bella ngunit kaagading bumangon. Sige po sir, aalis na po ako. Pero bago pa man makaalis si Bella, ay muling nagsalita si William. Siya nga pala, sa susunod, huwag kang tatabi sa anak ko. Ako nang bahala sa kanya. Doon ka na sa kwarto mo matulog. Ayokong masyado kang nagiging close sa anak ko. Tama na lang na alagaan mo siya. Huwag kang masyadong magpakananay sa anak ko dahil kahit kailan, hindi kanya magiging nanay. Nag-iisa lang ang mami niya at yun ang yumao kong asawa. Madiin na wika ni William. Tila binuhusan naman ng malamig na tubig si Bella. Dahil sa sinabing iyon ni William, masakit iyon para sa kanya. Kaya naman parang may kumirot sa kanyang dibdib. Nangingilid na ang kanyang mga luha kaya kagad na lamang siyang tumalikod at saka patakbong nagtungo sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay napaiyak na lamang siya habang nakahawak sa pinto. Kagad namang sumunod si William at idinikit ang kanyang tenga sa pinto ng kwarto ni Bella. Doon, narinig niya ang pag-iyak ni Bella. Huminga siya ng malalim bago bumalik sa kwarto ni Mika at pagkatapos ay mariin na napapikit si William. Nakaramdam siya ng matinding awa para kay Bella dahil sa kanyang mga sinabi, pero hindi na niya yon mababawi dahil nasabi niya na. At sa tingin ni William, tama lang naman ang kanyang ginawa para lumayo na ang loob ni Bella sa kanya at maputol na rin kung ano man ang nararamdaman niya para kay Bella. Hakutin mo ng mga gamit mo, Bella, at umalis ka na sa bahay ko. Walang emosyong wika ni William nang pumasok siya sa kwarto ni Bella. Gulat na gulat si Bella, kaya naman napatingin siya kay William habang nanginginig ang kamay. Sir, ano pong sinabi niyo? Bakit po ako maghahakot ng mga gamit? Ano pa ba sa tingin mo? Umalis ka na sa bahay ko. Hindi na kita kailangan. Maghahanap na ako ng bagong yaya. Hindi na nagiging maganda ang impluwensya mo sa anak ko. Nangingilid ang mga luha ni Bella habang nakatingin kay William. Sir, paano pong hindi na nagiging maganda ang impluwensya ko kay Mika? Gustong gusto po ako ng anak ninyo at saka maayos naman po ang pag-aalaga ko sa kanya. Ano pong maling nagawa ko? Sabihin niyo po sa akin para maitama ko. Napalunok si William. Naawa siya sa itsura ni Bella ngayon, pero kailangan niyang maging matigas. Masyado nang nagiging close sa'yo ang anak ko, na gusto niyang ikaw ang maging mami niya at hindi pwede yon, dahil isa lang ang mami niya at yun ang asawa ko. Siguro kaya niya sinasabi yun dahil masyado kang
umaaktong nanay sa kanya. Kaya ang mabuti pa'y umalis ka na lang, Bella. Salamat sa pag-aalaga mo sa anak ko. Salamat sa pagpapasaya mo sa kanya pero hanggang doon na lang yon. Huwag kang mag-alala dahil malaking sahod ang ibibigay ko sa'yo bilang pasasalamat. Tuluyan ang napaiyak si Bella. Sir, wag naman pong ganito. Wag mo naman akong basta na lang palayasin dahil sa gusto ng anak niyo na maging mami niya ako. Ibig sabihin lang po, Nanay, naging mabuting yaya po ako sa kanya na ipinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal ng isang ina. Siyempre, sir, kaya ko yung ginawa na parang umaakto na akong mami niya kasi gusto kong maging masaya siya. Kasi ayoko na nakakaramdam siya ng lungkot sa tuwing naiisip niya ang mami niya. At mali yun, sigaw ni William. Hindi pwedeng ganon dahil hindi naman ikaw ang mami niya. At saka, bakit ba nakikipagsagutan ka pa sa akin? Sino ba ang amo sa ating dalawa? Inis na sabi ni William. Ikaw po, sir. Maikling sabi ni Bella. Hakutin mo ng mga gamit mo. Nakahanda ng pambayad ko sa'yo. Huwag ka nang magpaalam kay Mika dahil hahabulin ka pa niya. Bilisan mo na dyan, Bella, dahil marami pa akong asikasuhin. Lumabas na ng kwarto niya si William. Nanghihinang napaupo sa gilid ng kama si Bella. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari kay William. Hindi niya alam kung bakit naging ganito sa kanya si William. Parang dinurog ang kanyang puso dahil sa pagpapaalis nito sa kanya ng biglaan. Napamahal na siya kay Mika at anak na ang turing niya dito. Pero bigla na lamang iyong naudlot dahil sa sinabi ngayon sa kanya ni William. Ngunit wala siyang magagawa dahil isang hamak na yaya lamang siya ni Mika. At tama nga naman si William. Kahit kailan ay hindi siya magiging ina ni Mika. Habang umiiyak si Bella ay patuloy siya sa paghakot ng gamit niya. Sa kabilang banda naman, sumilip si William sa kwarto ni Bella at nakita niyang umiiyak ito habang naghahakot ng mga gamit. Mariing napapikit si William sabay sabunot sa kanyang sarili. Ano bang ginawa mo, William? Bulong niya sabay buntong hininga. Matapos makapaghakot ng gamit ni Bella, sinulyapan niya muna si Mika na mahimbing na natutulog sa kwarto nito. At pagkatapos ay marahan niyang isinarang pinto kasabay ng pagragasa ng kanyang mga luha. Ito na ang bayad ko sa'yo. Makakaalis ka na. Nandiyan ang driver mo para ihatid ka sa inyo. Walang emosyong wika ni William. Hindi na po ba magbabago ang desisyon niyo, sir? Patuloy pa rin sa pag-iyak si Bella. Hindi na, kaya umalis ka na. Mariin na sabi ni William. Wala nang nagawa si Bella kundi ang lumabas ng bahay ni William. Muli niyang sinulyapan ng lalaki bago sumakay sa sasakyan. Habang nasa biyahe ay walang ibang ginawa si Bella kundi ang umiyak. Napagdesisyonan niyang huwag umuwi sa kanila dahil ayaw niyang makita siya ng mga magulang na umiiyak. Kaya naman kagad siyang naghanap ng room for rent. Kagad siyang pumasok sa room na inupahan niya at pagkatapos doon ibinuhos ang sama ng loob niya. Tinawagan niya ang kaibigan niyang si Sarah. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Sarah mula sa kabilang linya. Ikunento ni Bella ang mga nangyari kaya naman nainis ang kanyang kaibigan. Ano ba naman yung Sir William? Abnormal yata yan eh. Inis na wika ni Sarah. Hindi ko nga rin alam kaya umalis na lang ako. Sabi naman ni Bella. Nasaan ka ngayon? Nandito sa inuupahan ko na room. May nakita kasi akong room for rent kaya ayun nagbayad ako ng pang-isang buwan. Dito muna ako. Anong plano mo? Hindi ka pa naman pwedeng mawala ng trabaho dahil sa mga kapatid mo. Sabi ni Sarah. Bahala na. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho. Malungkot na sabi ni Bella. May kaibigan ako. Agent siya. Naghahanap siya ng mga tao na gustong mag-abroad. Gusto mo bang mag-abroad? Domestic helper ang trabaho mo pero solid naman ang sahod. At saka kapag magandang performance mo, may mga bonus kang makukuha. Diyan ka na lang ba magtatrabaho o susubukan mong mag-ibang bansa? Malay mo, nandoon palang swerte mo sa ibang bansa.
Napaisip si Bella. Sa bagay, malaki ang sahod sa ibang bansa at isa pa, kung nasa ibang bansa siya, hindi na siya magugulo pa ni William kung sakaling magbago ang isip nito. Masama talaga ang loob niya sa lalaki dahil hindi niya alam kung bakit naging ganoon na lang ang desisyon nito. Sige, i-message mo sa akin yung pangalan ng agent para mag-usap kami, sabi ni Bella. Okay, sige. Ibababa ko na tong tawag, ha? Sige, salamat, Sarah. Bye. Mag-iingat ka dyan. Okay, sige. Ikaw din mag-iingat ka dyan. Bye, Bella. Ibinaba ni Sarah ang tawag at kaagad na minessage sa kaniya ang pangalan ng agent. Kaagad namang kinausap iyon ni Bella. Tinanong niya kung ano ang mga dapat gawin at requirements. Mabuti na lamang at malaking pera ang binigay sa kanya ni William, kaya sumobra pa ito sa kinakailangan niya. Ang ibang pera niya ipinadala niya sa mga magulang niya. Sasabihin na lamang niyang totoo sa magulang niya kapag nasa ibang bansa na siya. Samantala, iyak naman ang iyak si Mika dahil sa pag-alis ni Bella. Hindi siya mapatahan ni William. Galit na galit si Mika sa kanyang daddy. Bakit ba ayaw niyo pong sabihin sa akin ng totoo? Hindi basta-bastang aalis si Yaya Bella nang walang dahilan. Alam ko pong may ginawa kayo, daddy, sa kanya para umalis siya. Wika ni Mika habang umiiyak. Hayaan mo na siya. Masyado na kayong nagiging close na tipong gusto mo na siyang maging mami. Hindi ba sinabi ko dati sa mami mo na siya lang ang mamahalin ko at wala nang iba? Bakit po, daddy? Bawal ka bang magmahal ng iba? Si Yaya Bella, halos parehas lang naman po sila ng ugali ni mami. Pangangatwiran ni Mika. Pero magkaiba pa rin sila ng mami mo. Ayaw mo po bang maging masaya ako, daddy? Ayaw mo po bang mabuo ang pamilya natin? Yung classmate ko, yung mami niya namatay rin. Tapos yung daddy niya, nag-asawa ng bago. Masaya na sila dahil mabait yung stepmother niya. Si Yaya Bella po mabait siya. Kahit po sinusungitan mo siya, wala siyang nasasabing masama sa inyo. Ang sabi niyang lang ay masungit, pero hindi niya po kayo sinisiraan sa akin. Tapos lahat po ng tinuturo niya sa akin, puro kabutihang asal. Madami po ako natututunan sa kanya, pero basta niyo na lang po siyang pinaalis. Bakit po kayo ganyan, daddy? Bumuntong hininga si William at saka hinawakan ang kamay ni Mika. Gusto mo bang malaman ang totoo? Ano po bang totoo? Bakit niyo po pinaalis si Yaya Bella? Huminga ng malalim si William bago nagsalita. Matagal ko nang alam sa sarili kong gusto ko na ang Yaya Bella mo. Pero nagigilty ako dahil hindi ko pwedeng mahalin siya. Alam mo naman, di ba, na sumumpa ako sa mami mo na siya lang ang mamahalin ko at wala nang iba? Malumanay na wika ni William. Pero daddy, sa tingin mo ba matutuwa si mami kapag nakikita niya akong umiiyak at malungkot? Hindi na po babalik si mami. Hindi naman po masama kung magmamahal ka ng iba, daddy. Buhay ka pa at si mami patay na. Ang gusto ko lang naman po ay mabuo ang pamilya ko kahit na iba na ang mami ko. Kaya sana wag mo pong ikulong ang sarili mo kay mami dahil hindi po niya ikakatuwa yun. Natahimik si William at hindi inaasahan ang mga sinabi ng kanyang anak. Parang hindi bata ang kausap niya. Kung magsalita si Mika ay parang isang matanda. Mumuntong hininga si William at saka nag-isip-isip. Dinala niya muna sa kwarto si Mika at pagkatapos ay pinatulog. Nag-iisip siya kung paano niya aayusin ang lahat. Alam naman niya sa sarili niya na miss na niya si Bella. Kaya naman naisip niyang subukin ang kanyang sarili kung makakayanan niya bang tuluyang mawala sa piling niya si Bella. Lumipas ang halos 3 linggo. Halos mabaliw na si William kakaisip kay Bella. Lagi niyang iniisip kung nasa maayos na kalagayan ba si Bella. At napansin niya rin kay Mika na naging matamlay ito at palaging nasa kwarto. Nahirapan na rin siyang pakainin ito. Madalas na nagsusungit ito sa kanya. Kaya naman nasisigawan niya ito kaya pakiramdam niya lumayo ang loob niya kay Mika.
Dahil doon, naisip ni William na mali ang kanyang ginawang pagpapaalis kay Bella. Alam mo, sir, hindi naman po sa pakikialam pero wala naman pong masama kung iibig po kayong muli. At saka nakikita po namin dito sa mga kasambahay ninyo kung gaano kamahal ni Bella si Mika. Talagang pinaparamdam niya kay Mika na mahal niya ito. Wika ng isang matandang kasambahay ni William. Naiintindihan ko naman. Kaya lang ho, nangako ho kasi ako sa yumao kong asawa na hindi po ako magmamahal ng iba. Hindi naman po siguro magagalit ang asawa ninyo kung hindi nyo matutupad ang pangakong ninyo. Sa katunayan nga, mas malulungkot pa siya dahil nakikita niyang malungkot ang kanyang anak. Paano kung magkasakit pa po si Mika nang dahil sa pagkawala ni Bella? Hindi ba mas magiging malala ang sitwasyon? Kitang-kita po namin dito kung gaano siya kasaya sa piling ni Bella dahil matagal nang gusto ni Mika na magkaroon ng mommy. Tila natauhan si William sa sinabi ng kasambahay niya. Kaya naman agad niyang binahanap si Bella sa kanyang mga tauhan. Gamit ang kapangyarihan at yaman ni William, napag-alaman niyang ngayong araw ang alis ni Bella patungo sa ibang bansa. Nataranta si William kaya naman tinawagan niya ang may-ari ng airport na kanyang kaibigan upang harangan si Bella at huwag hayaang makaalis. Sa kabilang banda, nagulat naman si Bella dahil hinarangan siya ng mga security guard. Ma'am, hindi po kayo pwedeng umalis dahil may taong naghahanap po sa inyo. Kumunot ang noo ni Bella dahil sa pagtataka. Ha? Ano pong hindi pwedeng umalis? Ngayon po ang flight ko patungong Saudi. Bakit niyo po ako pinipigilan? At sino bang taong yun? Kuya, wag naman po kayong ganyan dahil baka maiwan ako ng eroplano. Nag-aalalang wika ni Bella sabay tingin sa oras. Ma'am, hindi po talaga pwede. Utos po ito sa amin ng may-ari ng airport. May-ari ng airport? Bakit naman niya kayo inutusan ng ganito? Hindi ko naman kilala ang may-ari ng airport. Naiinis na sabi ni Bella. Pasensya na po ma'am, kailangan po naming sumunod sa utos. Hindi po kayo pwedeng umalis ng bansa ngayon. Naiiyak na humigpit ang hawak ni Bella sa mga gamit niya. Kuya, bakit naman po kayo ganyan? Kailangan ko pong umalis dahil kailangan ko pong magtrabaho para sa pamilya ko. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Bella. Walang nagawa si Bella kundi maiyak. Umupo siya sa isang upuan sa bayoko. Hindi niya alam kung bakit ito nangyayari sa kanya. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang siyang pinagbawalan ng may-ari ng airport para umalis. Wala naman siyang nagawang mali o labag sa batas. Hanggang sa may isang pares na sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Nag-angat ng tingin si Bella at nakita niyang nakangiting mukha ni William. Anong ginagawa mo dito? Mataray na tanong ni Bella. Bella, gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Humihingi ko ng tawad dahil pinalayas kita bigla. Alam mo ba kung bakit nagawa ko yun? Napalunok si Bella habang iniintay na muling magsalita si William. Ngumiti si William. Matagal na akong nahulog sa'yo at naiinis ako sa sarili ko dahil mahal na kita. Tila nagdiwang ang kalooban ni Bella at hindi makapaniwala sa mga sinabi ni William. Ha? Bakit ka naman naiinis sa sarili mo kung mahal mo na ako? Nangako ako sa yumao kong asawa na siya lang ang babaeng mamahalin ko. Pero napagtanto ko na hindi naman pala masamang umibig muli. At isa pa, sa tingin ko mas lalo lang magagalit sa akin ang yumao kong asawa kapag nakikita niyang nasasaktan at nalulungkot ang anak namin. Miss na miss ka na ni Mika. Palagi kanyang hinahanap. At ako rin, Bella. Miss na rin kita. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko na mahalin ka. Tiisin kong huwag kang isipin pero hindi ko kaya. Palagi kitang naiisip. Minuminuto. Palagi kang pumapasok sa isip ko. Hanggang sa napagtanto ko na hindi na lang pala kita basta mahal. Dahil mahal na pala kita. Napaiyak na lang si Bella at pagkatapos ay malakas na sinampal si William. Bakit mo ko sinampal? Gulat na sabi ni William. Parin sa mga sinabi mo sa akin, peste ka. Sumama ang loob ko sa'yo ng bongga.
Hindi ko alam kung ano naging kasalanan ko kung bakit bigla mo akong pinalayas. Buliyaw sa kanya ni Bella. I'm sorry, Bella. Ang tanga-tanga ko. Alam kong mali ang ginawa ko. Oo, talaga nang mali dahil na broken-hearted ako sa'yo. Alam mo ba na gusto pa rin kita kahit na palagi mo akong sinusungitan? Tapos papalayasin mo lang ako? Ang sakit mo sa po. Hindi na natuloy pa ni Bella ang kanyang sasabihin dahil siniil na siya ng halik ni William. Narinig na lamang ni Bella ang malakas na palakpakan at hiyawan sa paligid. Pagkatingin niya ay maraming tao na palang nakatingin sa kanila. Kaya naman pala hinarangan ng babaeng to na makalis sa bansa dahil umiibig ka na pala, William. Wika ng isang lalaki na siyang may-ari ng airport. Pasensya ka na kung naabala pa kita. Kasi naman, hindi ko pala kayang mawala si Bella. Oo, siya na ang babaeng mahal ko. Pumalakpak na lang si Jacob sabay tingin kay Bella. Nga pala, pasensya ka na kung nasungitan ka ng mga security guard ko. Pasaway kasi si William eh. Bigla na lang tumawag para sabihing huwag kang paalisin ng bansa. Yun pala in love na sa yung lalaking to. Napakamot na lamang ng ulo si William sabay yakap kay Bella. Agad ding sumama si Bella kay William. Aaminin niya na miss niya ito. At kagaya ni William, walang oras din na hindi iniisip ni Bella si William pati na si Mika. Kaagad na niyakap ni Bella si Mika nang maabutan niya ito sa sala. Yehey! Bumalik ka! Masayang sabi ni Mika. Oo, nagbalik na ako. Pasaway kasi itong daddy mo. Pinalayas pa ako tapos pababalikin din naman na pala. Tumawa si Mika. Opo, pinalayas ka niya kasi love ka na pala ni daddy tapos ayaw niya lang aminin sa sarili niya. Mahina namang tumawa si William. Sorry na baby ko, napaliwanag ko naman sa'yo ang dahilan, di ba? Tumango si Mika. At dahil nandito na si Yaya Bella, mami na po ba ang tawag ko sa kanya? Nagkatingin na naman si Bella at William. Ikaw ang bahala anak dahil magiging mami mo na rin naman talaga siya eh. Nakangising sabi ni William. Natawa na lang si Bella sabay yakap kay Mika. Yay! Mami na po kita! Dati pangarap ko lang maging mami ka pero ngayon, totoo na. Pero daddy, di ba po dapat ikasal muna kayo para maging mami ko na po talaga siya? Nanlaki naman ang mata ni Bella. Parang masyado namang mabilis yan. Wika niya at saka alanganing napangiti. Yes, baby ko. Ikakasal na kami bukas ng mami Bella mo. Kaya wag ka nang tumanggi pa dyan, Bella. Napaawang naman ang bibig ni Bella at hindi na siya nakapagsalita agad. Oh, Mami Bella, huwag ka na pong tumanggi dahil mami na po kita ha. Bukas ikakasal na kayo ni Daddy. Yehey! Sobrang saya ko dahil kumpleto na ang family ko. Napangiti na lamang si Bella at niyakap ng mahigpit si Mika. Kinabukasan, isang ingrandeng kasalan ang naganap. Marami ang nagulat dahil sa biglaang kasalang naganap mula kay William at Bella. Pero tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan ni William dahil sa wakas ay muli nilang nasilayan ang dating William na nakilala nila. Ang dating William na masayahin at palangiti. At habang masayang nagsasayawan, nagkukwentuhan at kumakain ng mga tao, nasa terrace naman ang mag-asawang si William at Bella. Mahigpit na nakayakap mula sa likuran ni Bella si William. Alam mo, mahal ko, nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay ko. Akala ko hindi ko na magagawang buksan ang puso ko sa iba dahil sa pagkawala ng asawa ko. Pero nang dumating ka, muli mong binigyan ng sigla ang buhay ko. Naging makulay ulit ang mundo ko. At nagpapasalamat ako dahil sa'yo. Salamat dahil buo na muli ang pamilya ko. Pasimple namang pinisil ni Bella ang itlog ni William. Aray ko! Bakit mo naman pinisil ang itlog ko? Baka mamaya may makakita sa atin. Humagikik si Bella. Bakit? Bawal ko bang pisilin yan? Akin din naman yan. Napakamot naman ang ulo si William. Oh, ayan. Nagsusungit-sungit ka pa sa akin noon. Mai-inlove ka rin naman pala sa akin. Natawa na lamang si William. Kaya nga hindi ko akalain na mahuhulog ako sa'yo.
Ang ingay-ingay mo kasi, tapos nagpapakyut ka pa sa akin. Tinawanan siya ni Bella. Hoy, hindi ako nagpapakyut sa'yo, no? Sadyang na-inlove ka lang talaga sa beauty ko. Nagtawanan silang dalawa. Pagkatapos, hinalikan ni Bella si William sa labi. Mag-asawa na tayo, kaya ikaw naman ang papalayasin ko nang maranasan mo kung anong pakiramdam ng pinalayas. Biro sa kanya ni Bella. Wag naman mahal ko, hindi ko kayang mawala kayo sa akin. Humagalpak naman ang tao si Bella. Ang corny mo, pero mabuti kung ganon dahil wala ka nang mahanap na katulad ko. Nakangiting sabi ni Bella. Mommy, Daddy, nandito lang po pala kayo, kanina ko pa kayo hinahanap eh. Sabi ni Mika, sabay lapit sa kanila. Sorry baby ko, nagharutan lang kami ng Daddy. Niyakap ni Bella si Mika. Sali po ako! Kiniliti ni Mika ang kanyang mommy Bella at masaya silang nagtatawanan at naghaharutan. Hindi naman maipaliwanag ni William ang kakaibang saya na kanyang nadarama. Nagkamali siya sa pag-aakalang hindi na mabubuo ang pamilya niya. Ngunit ngayon, masaya na sila ng anak niya kasama ang babaeng muling nagpatibok ng kanyang puso na si Bella. I love you, Mrs. ko. Wika ni William. I love you, Mr. ko. Sabi naman ni Bella. Kiss po kayo! Nakangiting sabi ni Mika. Kaagad namang dinampian ang halik sa labi ni William si Bella. Pagkatapos, binuhat niya si Mika pabalik sa venue. Magkahawak kamay sila ni Bella habang naglalakad at ipinangako sa isa't isa na hindi na sila muling maghihiwalay pa. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ito. Sana'y nakapagbigay kami ng aral at aliw sa inyo habang kayo ay nakikinig. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa muling kwento. Salamat po.